Alam nyo ba na dito sa lugar namin sa bayan ng Gubat, tuwing buwan ng Abril at Mayo ay may isang tradisyon na ginaganap ang mga simbahan ng kada barangay. Ito nga ay tinatawag sa amin na Aurora. Binubuo nga ito ng dalawang klaseng santo, ang Nuestra Señora at Salvacion. Halos matagal na panahon nga ito ginagawa. Ilang dekada na nga ang nakalipas na halos ngayon nga ay ginagawa pa rin ito. Naalala ko nga ng mga kabataan pa nga namin na halos gabi-gabi talaga ay hindi namin ito pinapalagpas. Isa rin kasi ito sa mga panata namin. Sa pamamagitan nga nito ay ibabahagi rin namin ang pagsamba namin sa mahal na Diyos. Kaya halos talaga ng mga kabataan noon ay hinihikaya talaga ng mga magulang maging bahagi ng taunang pamamanata. Kaya buhay na buhay pa rin ito hanggang ngayon. Mga bossing, for today's video, isang panibagong kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo. Kung nakikita nyo nga na naka-flash sa screen, ito pala ang mga nakatoka or mga magsisilbi para sa siyam na araw na pag-aarora o pagsisimba. Ito pala ang chapel namin dito sa may Sitio Baliga. Dito lang yan sa may barangay Biriran at barangay San Ignacio, Gubat, Sorsogon. Sa araw nga ng aming kaarawan ng pagsisilbi sa may simbahan, kami nga ang nakatoka sa pag-aasikaso. Tulong-tulong nga kami lahat sa pag-aasikaso. Ang tiyuhin ko nga ang tagagawa ng ilaw. Itong si Jessica naman ay tagatali ng mga sitsiriya na isasabit dito sa may kahoy-kahoy. Ibang klaseng mga pagkain nga rin ang mga sinasabit dito sa may kahoy-kahoy. Itong kahoy-kahoy pala ay mga palaro namin sa mga bata. Isa rin ito sa mga palamuti namin tuwing may aurora. Dahil nga sa isa na rin itong tradisyon na kinasanayan na. Kaya nga hanggang ngayon ay ginagawa pa rin talaga namin ito. Isa rin kasi ito sa nagbibigay kasiyahan ng mga kabataan dito sa lugar namin. Kaya pagkatapos talaga ng aurora ay nagpapalaro kami para sa mga bata. Dahil nga sa pinagdaanan na rin nga namin ito, kaya pinaparanas din ito sa mga kabataan ngayon. Nakakatuwa rin at sobrang nakakapagpasaya sa mga kabataan, lalong-lalo na nga sa ganitong buwan ng bakasyon. Dahil sa kaarawan nga namin ngayon, kami rin ang nakatoka sa pagluluto para sa ipapakain namin. Ito na nga ang mga kasangkapan para sa pagpapakain namin. Shoutout pala kay Ana at Grace at saka kay Eman. Sila kasi ang mga namalengke niyan. Ito na nga pala sila, busy na rin sa pag-aasikaso. Dahil nga sa medyo marami-rami nga rin yung lulutuin namin. Kaya heto, tulong-tulong kami sa pag-aasikaso. Para nga naman mas mabilis matapos. Bali ang mga anak pala namin ang kasali dyan sa may Aurora, at dahil nga sa maliliit pang aming mga anak, kaya syempre ang magulang talaga ang mag-aasikaso. Ang lulutuin nga pala namin ngayon ay macaroni spaghetti, kaya lang ang ginamit naming pasta ay penny. 5 kilo pala ang niluto namin dahil ang bossing nyo nga ang marunong magluto, kaya siya talaga ang naka-assign para magluto. Araw-araw nga iba talaga ang mga nakatoka sa pagluluto, at araw-araw din iba't ibang klaseng mga pagkain ang mga ibinibigay sa mga kabataan. Depende na rin sa may karawan kung ano talaga ang gusto nilang lutuin, pero kami nga ito na nga ang napili namin na lutuin. Tinulungan na pala kami dyan ni Yaya Linda sa pag-aasikaso dahil kabilang nga rin ang apo niya sa kaarawan ngayon, kaya siya na ang tumulong sa pag-aasikaso sa amin. Kada miyembro nga ay nag-aambagan para sa mga bibili ng mga kasangkapan at mga kagamitan. Ito na nga pala ang mga nabalot namin. Habang nag-aasikaso nga itong mga kasama ko, naku, napatagay pa talaga ako. Pas muna dyan, nagpapalaro pala kami para nga lang ito sa mga kabataan. Ito nga pala ang basag palayo, or kung tawagin nga dito sa lugar namin ay puro saang kuro. At ito rin pala ang ilaw na gagamitin namin para sa prosesyon, at ito na rin pala ang kahoy-kahoy na ililibot para sa prosesyon, para din ito sa palaro sa mga bata. At nung nag-umpisa na nga ang prosesyon, syempre sumama ako kahit paano nga ay maranasan ko ulit ito. Tagal-tagal na rin na panahon na hindi ako nakakasama sa mga ganitong prosesyon, kaya hindi ko talaga pinalagpas ito ngayon.